Amen. Diba? Huwag na huwag kang papayag na maagaw ni Satanas ang inyong espiritual na bitbitin dito sa sanlibutan. Huwag na huwag kang papayag kahit kailan. At huwag na huwag kang papayag na ikaw ay paalipin sa Kanya. Sapagkat pag namatay ka, pupunta ka sa naghihirap na apoy na pangalawang kamatayan, sinasabi, kapitong bundok. Mapupunta tayo doon, kaya wag naman, kaya agad naririto tayo. Ako nga, ilang taon na ako nadarong, hindi lang 7 years. Naglilingkod pa rin ako sa Panginoon kahit saan ako pumunta. Pag nasa Cagayan naman ako, lagi ako kinukuha ng pastor. MCN ako doon. Nangangaral din ako sa mga bata. Yung sa Cagayan, nakatalaga ako sa mga bata. Inaanoan ko rin sila. Pinag-aaralan ko rin kasi dahil nasa akin lagi Panginoon. Kaya, disciple of Jesus Christ, habang buhay, at ako nabubuhay. Amen. Dumako na po tayo sa pagkain. Anong pagkain, sister? Pagkain ng spiritual. Sabi nga ng Panginoon, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang isang tao, kundi ang kanyang mga salita. Diba? Saan pa nagmula ang Panginoon? Wala po siyang pinagmulan. Nagsimula siya sa kanyang mga salita. Mababasa niyo sa Juan 1. Ha? Kaya po, lahat ng Bible, pinabasa ko yan. Kaya sabi ko nga, gusto ko lang yung wisdom na ibibigay sa akin ng ating Panginoon. Tatawagin ko na po ang ating Pastor Alan para sa banal na kasulatan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Panginoon Diyos sa ang ating komisyon. Yan. So, yung kaligtasan po, parang pagkain lang po yan. Individual lang po. Ibig sabihin, pag hindi ka kumain, mamamatay ka. Ibig sabihin, yung pagkain ko, pag kumain ako, mabubusog ako. Pag hindi ka kumain, hindi ka mabubusog. Amen. So, ibig sabihin, parang pagkain lang yan. Yung salita ng Diyos ay pagkain po yan ng ating espiritu. Kaya sa oras po ito ay kihanda po natin ang ating puso. Tayo po lahat ay tumayo. Handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Yan, ang salita ng Diyos, ang siyang pagkain po natin sa oras po ito. Ay handa po natin ang ating puso sa Panginoon. Blessed Lord Jesus. Hallelujah. Pwede pa rin lead us sa Lord.
again, Lord, for me to be a sanctuary. Lord, to be a for your word. Oh, help us aside, Lord, prepare me to be a sanctuary. Lord, prepare me to be a sanctuary. You're unholy. Sa mga Espiritu Diyos, kami po ay makikinig ng mga salita, Panginoon. Dalangin namin, O God, ang bawat sa amin narito, O Diyos, sa anong karapat-dapat ng iyong mga salita, Panginoon, ay siya magbibigay sa amin ng lakas, kagalakan at kapayapaan sa aming mga puso, Panginoon. At ito'y nagiging pagkain ng aming Espiritu, Panginoon. Kaya sa umaga nito, Diyos, pagpalayo po yung lingkod na siyang magdadala ng mensahe, Panginoon. Patuloy niyo pong bigyan ng kalaman at karunungan, O God, upang patuloy na may hayag ang iyong mabuting balita sa bansa sa aming Panginoon na maging daluyan nito ng kagalakan, kapayapaan, kalakasan ng bansa sa amin, O Lord God. Kaya purihin ka sa mga Espiritu, Diyos, tanggapin mo ang aming papuri sa mga Espiritu, God, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng rin sabi ng Amen. Amen. Tayo po makapag-upo na. Yan. So, sa sandali po ay ang ating pong pag-aaralan, ano nakarampong na pag-aaralan po natin ay ano nga ba ang kwento sa lumang tipan? No? Ano nga ba ang kwento? Ngayon ay pag-aaralan natin bakit napakahalaga ang pag-aaralan na si Jesus ay pinanganak ng isang birhen. Si Daniel kay Pasko, kaya tayo ay meron kayong tawag na exchange gift. Sapagkat yung panahon yun ay nagbigay po nung ipinanganak si Jesus Christ ay may tatlong tao na nagbigay ng regalo sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen? Nagbigay ng regalo. At ang Diyos naman ay nagbigay din sa atin ng regalo. Anong regalo yung ibinigay sa atin ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Yan ang regalo na ibigay sa atin ng Diyos at makakamtan mo yan pag nawala ka na dito sa mundo. Dahil sabi ng Biblia, ang nilalaman, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Pero sabi ng Biblia, isinusulat ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So hanggat nandito pa tayo sa mundong ito, yung buhay na walang hanggan ay hindi pa mapapasa atin, sabi ng Biblia. Kailangan umalis ka muna dito katulad ni Kristo. Amen po ba? Si Kristo ay bago siya nakarating sa langit, ginanas niya muna ang kamatayan. At nung siya'y mamatay, at siya'y muling nabuhay.
Saan? Sa Espiritu. Kaya siya'y pumunta siya. Ganun din naman, sabi ng banal na kasulatan. Pero dating din na araw na ang mga tao sa pagbabalik ni Kristo ay hindi daranas ng kamatayan. Mapalad tayo kung dumating si Kristo na hindi tayo nadatnan na patay, kundi nadatnan tayong buhay na nagpupuri at naglilingkod sa Panginoon. Kaso lang nga, ang ating buhay sa mundong ito ay hindi katulad ng buhay ng Diyos. Ang buhay ng Diyos, ang isang araw sa Kanya ay ilang taon? 1,000 years. Iyon ang buhay ng Diyos. Ang isang araw sa Kanya ay 1,000 years. Ang isang araw sa atin ay ilan? 12 months. Ang isang araw sa atin. No? Magbibilang ka ng isang taon ng 12 months para maging isang araw ka dito sa mundo. Kaya kapag, di ba, ilang taon ka na? Ay, isang taon pa lang ba? Ibig sabihin, isang araw ka pa lang. Ilang taon ka na? 2 taon pa lang. Ay, 2 taon ka pa lang. 2 araw ka pa lang dito sa mundo ito. Kaya ang buhay natin dito sa mundo ay 120 years. Ibig sabihin, nasa 12, ano ka lang? Na sa isang buwan ay 120 years. Ibig sabihin, 120 araw ka dito ang buhay mo sa mundo. No? 120 araw ka dito sa mundo. Kung aabot ka roon. Amen po ba? No? Minsan di tayo maabot doon. Mapalad ang taong maabot ng ganon. Mapalad. Kaya dito ay ating pong pag-aaralan na bakit na napakahalaga pag-aralan na si Jesus ay ipinanganak ng isang birhen. Kaya napakahalagang pag-aralan na si Jesus ay pinanganak ng isang birhen sa ating mga Kristiyano. Dahil ganito sinasabi ng Biblia sa Isaiah chapter 7 verse 14, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalan Emmanuel. At tatawagin sa pangalang Emmanuel. Kaya sabi doon sa Matthew chapter 1 verse 23, na ang ibig sabihin ng Emmanuel ay ganito, tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Yan ibig sabihin ng Emmanuel. Bakit naging kasama natin ang Diyos? Dahil nga siya ay nagkatawang tao. Namuhay na katulad natin sapagkat ikaw, ako ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Kaya nung magkatawang tao siya, tayo ang kanyang inanyong kalarawan niya. Kaya siya ay ipinanganak, ginamit niya si Maria. Kaya sabi dito sa Lucas chapter 1, verse 27 hanggang 38, isang dalaga na ang pangalan Maria, siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, magalak ka, ikaw ay lubos na kinalugdan ng Diyos, sumaiyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang karugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya ay pangangalanan mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawagin anak ng katas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan. Paano po mangyari ito? Paano pa mangyari ito? Gayon ako'y isang birhen. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu at mapapasa ilalim ka
sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't alam ng lahat ng kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-anim na buwan na ang kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na. Sapagat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos umalis na ang anghel. Napakahalaga ang pag-aralan na si Jesus ay pinanganak ng isang birhen bilang mga Kristiyano. So doon ay makikita natin na kung bakit si Jesus ay hindi nagkaroon ng kasalanan. Bakit kasalanan? Dahil nga si Jesus si Jesus ay ipinanganak ng isang babaeng birhen. Hindi siya ginalaw ni Jose. At ang sabi roon, ang lumilim sa kanya ay ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang ipanganak mo ay banal. At siya'y tatawagin anak ng Diyos. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na kung bakit napakalagang pag-aralan na si Jesus ay pinganak ng isang birhen. Una, tingnan natin kung paano nilarawan ng Biblia ang mahalagang pangyayari nito. Bilang tugon sa katanungan ni Maria na paano mangyayari ito, gayon ako'y isang birhen. Sinabi ng Anghel Gabriel, darating sa iyo ang banal na Espiritu at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ay lilihim sa iyo. Lilihim sa iyo dahil dito banal ang iyong ipanganak ay tatawagin anak ng Diyos. Hindi kahit ng Anghel Jose napakasalan si Maria sa pamamagitan ng mga katagang ito. Ito ay dahil dinala niya sa kanyang sinapupunan ay banal na espiritu. Na sinasabi doon sa Matthew chapter 1 verse 20 na sabi niya, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pagkasalan si Maria, sapagat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Kaya sinabi ni Matthew na si Maria ay isang birhen nang ipinanganak si Jesus Christ. Kaya, ngunit bago pa sila nagsama ni Jose, si Maria ay natagpuan nagdadalang tao na sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya ito ay naganap ng ipinanganak si Jesus, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya ay nagdadalang tao na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So doon, kung makikita natin dito, yung kahalagahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Kaya bakit mayroon tayong tinatawag na bagong o kaya Christmas. Dahil nga si Kristo ay ipinanganak sa mundo bilang tao at ginamit niya si Maria para magkaroon siya ng laman at dugo. Kaya tinawag siyang anak ng Diyos sapagkat ang tinuturing na anak ng Diyos ay tao. Amen po ba? Ang tinuturing na anak ng Diyos ay tao. Ay ano maging tao si Jesus, siya ay tinawag na anak ng Diyos. At naging panganay sa lahat ng nilikha ng Diyos. Dahil nga, bago pa siya ipinanganak, sabi niya, ako na. Ako'y nandun na. Bago ako naipanganak.
Kaya sabi doon sa Galatia chapter 4, verse 4, na si Jesus ay pinanganak ng isang birhin, ngunit nang ang takdang panahon ay dumating, isinugo ng Diyos ang kaniyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Kaya mula sa mga nabanggit ng mga talata, malinaw na ang kapanganakan ni Jesus ay sa pamamagitan ng gawain ng banal na Espiritu sa katawan ni Maria. Ang hindi material na banal na Espiritu at ang material sa sinapupunan ni Maria. Yung hindi material, yung banal na Espiritu. Yung material, yung sinapupunan ni Maria. Kaya nung si Jesus, nung ipinanganak, siya ay naging anak ng Diyos. Kaya may kaugnayan sa isa't isa, hindi nagdadalang tao si Maria sa ganang kanyang sarili. Ang kanyang katawang lupa ay ginamit kasangkapan lamang ng Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang makagagawa ng himala ng magkatawang tao si Kristo. Kung hindi pinaniwalaan ang Panginoon Jesus ay nanggaling kay Maria, lalabas na si Jesus ay hindi totoong tao. Itinuro ng Biblia na si Jesus ay totoong tao na may pisikal na katawan at dugo, kagaya natin. Ito ay tinanggap niya mula kay Maria. Kaya nga si Jesus ay totoong Diyos na may walang hanggang katangian, ay tunay ding tao din naman. Ngunit wala rin anumang bahid ng kasalanan. So doon ay makikita natin na ang ating Panginoon Kristo ay ginamit niya si Maria para magkaroon siya ng katawang tao. Na bagamat siya ay totoong Diyos at 100% totoo rin siyang tao. Ngunit sa kanyang pagiging tao, wala siyang bahid na kasalanan. Amen! Wala siyang bahid na kasalanan. Dahil nga, ang kanyang layunin ay tubusin tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Dahil ang Diyos ay walang laman at dugo, kaya kailangan niyang magkaroon ng laman at dugo. Kaya napili niya si Maria na isang birhin para sa pamamagitan ni Maria ay may panganak si Jesus Christ bilang tao. Hello? Bilang tao. Kaya napakahalagang pag-aralan ang banal na kasulatan patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Kaya anumang bahid ng kasalanan na maaaring manggaling sa dugo ni Maria ay nilinis ng Diyos, nilinis ng banal na Espiritu. Tingnan ang John chapter 1 verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya'y puspos ng kagandang loob at ng katotohanan. Sa aklat na 1 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi niya, hindi makaila na napakadakila ng hiwaga ng ating reliyon. Siya'y nahayag ng maging tao. Pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga hintil. Pinaniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. Doon ay pinakikita ng banal na kasulatan ng ating Panginoon Kristo ay ipinanganak dito sa mundo nito. Kaya ipinagdidiriwang natin ang kanyang kapanganakan. Pero sa Biblia ay wala pong sinabi kung kailan ipinanganak si Jesus Christ. Amen? Pero ang sabi ng banal na kasulatan kung ano ang yung pagkaisahan dito sa lupa ay pagkaisahan sa langit. Kung anong pagkakawalan nyo rito sa lupa ay pagkakawalan sa langit. Na pagkaisahan ng bansang Pilipinas ng kapanganakan ni Jesus Christ ay December 25. Every po ba? Kaya tuwing December 25 ay pinagdiriwang natin ang kapanganakan ni Jesus
Christ. Dahil yun ang ating paniniwala na si Jesus ay ipinanganak sa noong December 25 sa ating paniniwala lang yan. Pero walang nakatala sa banal na kasulatan kung anong araw o anong buwan o anong pitsa pinanganak si Jesus Christ. Amen? Hello? Kaya napakahalaga ang pag-aralan ang kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Kaya sabi doon sa Hebreo chapter 12 verse 14 hanggang 18, dahil ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, at tulad nila may laman at mga buto. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahon inalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay ang mga anak ni Abraham. Kaya kinakailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang pinakapulong saserdote, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at naghandog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon, matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap. Si Jesus ay hindi pinaglihi sa kasalanan. So doon ay makikita natin ay nung maging tao si Jesus, ang kanya pong layunin para magkaroon siya ng laman at dugo. Amen? Kaya siya tinawag na anak ng Diyos. Kaya nga lahat ng tumanggap kay Kristo ay pinagkalooban din ng Diyos ng karapatan maging anak ng Diyos sapagat si Jesus ang ginawa ng Diyos na panganay na anak ng Diyos. Kaya lahat ng sumampalataya kay Kristo, tayo rin ay ginawang anak ng Diyos. Kaya ikaw at ako, tayo lahat ay magkakapatid kay Kristo. Amen? Hello? Magkakapatid po tayo kay Kristo, kaya ang pagsasama natin sa gawain ni Kristo ay hindi pang 1 taon, 2 taon, kundi ang pagsasama natin hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Hello? Kaya kung magsasama naman tayo 1 taon, 2 taon, wag na lang. Dahil ang pagsasama natin habang buhay. Amen pa ba? Habang buhay po ang pagsasama natin bilang magkakapatid kay Kristo. Dapat tayo magpalakasan sa isa't isa. Dahil iyon ang tanging dapat natin gawin. Kaya sa mga katulad nating normal na tao, ang kasalanan ay naipapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa pamamagitan ng Ama. Kaya ang lahat ay nagkasala. Sa Diyos sa Romans chapter 5 verse 12 hanggang 19, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi tuturing na kasalanan. Gayon may naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ang anyo ng isang darating. Subalit, magkaiba ang dalawang ito. Dahil ang libreng kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoo maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandang loob ng Diyos ay mas dakila. Gayon din ang kanyang libreng kaloob sa mga tao sa pamamagitan ng kagandang loob ng Diyos sa isang tao na si Jesus. Ang kaloob na ito ay higit ng di hamak kaysa ibubunga ng pagsuway ni Adan. Sapagat hatol ang kaparusahan ang idudulot matapos na magawa ang isang pagsuway. Subalit, kaloob na pagpapawalang sala naman ang idudulot matapos magawa
ang maraming pagsuway. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan ng din ng isang tao si Jesus, si Kristo, ang mga tao pinagpala ng saganang itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat ng matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus Kristo. So doon ang purpose kung bakit siya ipinanganak, para lahat ng sumunod kay Kristo at sumampalataya kay Kristo ay mapawalang sala ang kanilang mga kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, ang kasalanan mo at kasalanan ko ay kanyang papawiin. Amen! Kaya kung bakit mayroong Isus na ipinanganak sa mundo nito. Kaya dito ay malinaw na ang ating Panginoong Kristo ay ipinanganak sa mundong ito na walang bahid na kasalanan. Kung wala siyang kasalanan, bakit siya namatay? Dahil ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin kung si Jesus ay walang kasalanan, dapat hindi siya namatay. Alam niyo ba kung bakit siya namatay? Dahil ang kasalanan mo at kasalanan ng buong salibutan ay inako niya. Amen! Hello! Inako niya. Kaya nagkaroon siya ng kamatayan. At dahil doon, natubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya purihin ang Panginoon sa umaga ito, nawa ay mayroon tayong naintindihan at naunawaan sa ating pong napag-aralan kung bakit napakahalaga pag-aralan ang kaparanakan ng ating Panginoon Kristo. Mayroon po ba tayo natutunan? Amen. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po pasalamatan po natin ang Panginoon sa oras po ito at mamaya dalapo po tayo sa ating pong Christmas party. Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you for the cross. Tawagin po natin ang Diyos ng Lord. Salamatan po natin ng Diyos sa pamamagitan ng awiting ito. Hallelujah. Very
kapayapaan sa aming mga puso at naging pagkain ito ng aming Espiritu, Panginoon. Salamat sapagkat mayroong Jesus na ipinanganak sa mundo para sa aming kaligtasan ng Diyos. Kaya sa umatuntugan, kami po ay magsiselebrate sa aming pong Christmas party, Panginoon. Ikaw ang pinapapurihan namin, Panginoon, sa mga ospital. Kaya samahan niyo po kami sa gawain na lalapin namin, Panginoon. Gawain ito, Diyos. Ang lahat na ito ay para lamang sa iyo at sa karangal ng dakilang pangalan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang nagsabi na Dumako na po tayo sa ating tawagin ko na pang magbigay po na may kagalakan sa puso para sa ating Panginoon. Sabi nga, itibigay ang ikasampung bahagi para sa talan ng Diyos para ibalik sa atin ang siksik-liglig na umahapaw katulad ng kanyang mga salita. Itawagin ko na po si Brother Jill. Amen. Ito po. Sabi dun sa Malakias 3:10, ibigay ninyong buong-buong inyong mga ikapo upang magtugunan ang mga pangailangan sa aking templo. Subukan ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga dulungan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ito, pag-pray natin. Lord, maraming salamat, Panginoon. Salamat ng God sa iyong mga salita po, Panginoon. Sa mga tao dito, Panginoon, hindi mo mga blessing yung God na nagbumula sa iyo lahat mga ang ating mga babagay ito, kapayapaan, pinagkitiwala mo sa amin, God, na amin magampanan ng God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa mga nagbigay po, Panginoon, maraming salamat at ibalik sa mga tiglig. Kapag may magamit sila po, Panginoon, pang-araw-araw, sa kanyang pamilya, sa aming ministry, sa mga taong paligid namin po, Panginoon, at patuloy po, Panginoon, tulungan kami at kabayan upang po makilala ka sa buong sunod ng God. Maraming salamat, Panginoon, sa aming Christmas party, Panginoon, na may kapayapaan ang aming matatanggap. Maraming salamat, Panginoon, pagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Nandun ba tayo dumako sa ating Christmas party? Amen. Si Brother Jan, sulat mo na ba? Meron yan. Yan. So ngayon ay dala ko po tayo sa ating ano pa yung dapat na, ang dapat po natin gawin? Announcement mo. Announcement mo na. Gaano pa tayo mag-closing? Ay, tama, i-conclude ba natin? O diretso na? Saan tayo mag-ano? Sige. So, announcement mo na. So, bukas po ay meron tayong Bible study sa barangay. Pero nais siguro sa inyo, wala muna tayo kasi nga, since sa January na, para makapagpano naman tayo. Kasi bukas, pupunta po ako doon sa Agape. Kausapin ko po, gusto ko kong makausap ng sa pinakamataas ng Agape. Patungkol doon sa gawain po natin sa Building 30 na lahat ng Bible study po natin, kinukulit po natin ito sa Agape. Para pagdating ng blessing, meron po sila. Kaya meron po tayong tinatawag na attendance. No? Sa attendance, lahat ng mga attendance na nandun sa attendance lamang, yun lamang ang mabibigyan ng blessing kung mayroong blessing na ibibigay mula sa Agape. Kaya, so yan po, kung bagsano, wala man tayong may ibibigay, pero ang may bibigay lamang natin ay salita ng Diyos. Pero ang Agape mayroon. Amen? Super itawag doon ay partnership. So, yun po ang Bible study natin. At ang Bible study natin sa Aroma, pagdating po ng Merkulis, ang mga kasama po natin sa Bible study, yung Building 15 at saka 16. Building 15 at saka 16, isang oras lang po yun ang Bible study natin. At pagdating ng po ng harvest, ang Bible study natin, ang makakasama natin ay Building 31 at saka 30. Nagsimula na tayo ng harvest sa Building 30 and 31. Sa Merkulis, magsisimula pa lang ang Building 15
at saka 16. At iyon ay magiging kapartner natin ang agape. So lahat na atin doon ay mayroon po tayong tinatawag na attendance. Para lahat na nakasulat doon, may attendance doon. Pagdating ng blessing, ipapasa po natin yun sa agape, yun lamang ang mabibigyan ng agape. Meron pa ba? Yun, siyempre, ngayon ko lang nasabi yung narinig yung agape. Ano ibig sabihin ng agape? Bakit nakikipag si pastor doon? So, dapat talaga malaman natin yan. Kasi, kung baga sa yung agape, parang ibig sabihin tutulong sila o ano ba? Ano bang purpose? Magbigay. Magbigay. So, dati manang ko ano, bibigay. Kasi dati sa Opinibin, ang magpumasok dito sa New Life, so ibig sabihin hindi kayo nagkaintindihan. Oo, di kami nagkaintindihan. Ano ibig sabihin? Kasi ang ano lang ng New Life, tulungan magbigay lang doon. So, di tinanggap. So, ngayon, pumasok yung agape, medyo nag-ano ko dyan, nagkaroon ako ng pagdamdam at saka pananong. Ano ba ibig sabihin yan? So yan, susubay po, ano ko kung ano po, kasi si pastor na maano dyan, di ba? So ibig sabihin, baka mamagaroon tayo ng huwag na mga problema sa mga member natin. Baka doon yung panahon, mayroong mga atake at mayroong may masasabi na hindi gusto ng member natin. So ibig sabihin, ako, kumbaga sa akin, sakay lang eh. Kaya sakay lang ako, anong ibig ng pastor, doon na ako, pero nagdepensa pa rin ako. So yan, kasi sinabi naman ni pastor ganyan, agape, tulong, salita, meron tayong sa Panginoon. So ibig sabihin, pagkukulang, kulang tayo sa pinasa ng bibigay. So ibig sabihin, ang agape ay tutulong. So paano yung natitindihan mo? Sige, salamat po. So, yan ang trabaho ng agape. Nung matulungan tayo, no? Makapagbigay tayo sa taong binabible studyhan natin. Nagbigay na tayo ng salita ng Diyos at makapagbibigay naman tayo ng kailangang pangangailangan sa pamamagitan ng agape. No? Yung agape ba yan ay kilala na ito din, di ba? Alam mo yung agape ito din? Kung paano sila nagbigay, di ba? Kung bakit sila nagbigay. Ngayon, dahil nga nawala ng agape dyan, tayo naman ang papalo. So yan, so malaking tulong po yun. Nagsimula na tayo ng Martes, ay Hoydes. So marami pong dumalo na mga nung araw na yun. Yung meron? Ayan, no? So yan. So, at sa mga kabataan, meron tayong mga feeding program na gaganapin din sa tulong pa rin ng agape. No? Tulong pa rin. Sila pa rin yung mag-provide ng feeding. No? Magtatrabaho lang tayo. Magsisir lang tayo ng salita ng Diyos sa mga taong aatin lang doon. Yan ang trabaho natin. So yan kailangan po natin partnership. Yung tawag dyan ay partnership. Pinaka-partner po yan. So yan, at ngayon ay tayo po siguro magko-closing prayer, no? Tayo po lahat, tayo tumayo, no? At ipapipray ni Pastor Togi ang ating closing prayer sa ating Sunday service at dara po tayo sa ating Sunday. Sa ating po, tayo muna yung umawit, no? Bago natin Tayo tumayo. Oh God, be the glory. Oh God, be the glory. Oh God, be the glory for the things He has done. By His blood, He has changed me. By His power, He has healed me. To God be the glory for the things He has done. To God be
nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin, O Lord, na kami ay nagkaroon ng kaligtasan, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na Panginoon sa Kristo, Panginoon. Lord God, salamat, Lord, sa mensahe, Panginoon, sa patuloy na ikaw ang nagbigay sa kanya ng wisdom, Lord. Gamitin mo pa siya, Lord, mightily, hindi lamang sa lugar na ito, maging sa buong lugar pa, Panginoon, kung saan mo siya dadalhin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Patuloy kami nagpapasalamat sa aming sa gawain mo, Panginoon, Lord, na kami, habang kami ay maghihiwa-hiwalay, Lord, patuloy dala namin ang kagalakan, pag-ibig mo, Diyos, sa bawat sa amin, Lord. Hayo kami na mayroong kapayapaan. Salamat po, Diyos, even Father God, ang aming pagsasalusaluhan, Panginoon, Lord, ang Christmas party nito, Diyos, ay patuloy mo, i-bless mo, Panginoon, ang bawat sana nakasali sa lugar na ito, Panginoon, sa involved sa church na ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, maging, O Lord, ang aming paghihiwalay, Panginoon, patuloy, Lord, nadala namin ang iyong kapayapaan, kagalakan. Salamat po, Diyos, sa iyo namin binabalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Pagkamay naman, kapatid sa Panginoon, kami lang lupa, nandito ka ngayon. Ako'y kasasagod na masalang ka. Miss na miss kita, kapatid sa Panginoon, pagkamay naman, kapatid sa Panginoon. Natutuwa, nandito ka ngayon. May nasasabi na makasama ka. Miss kita, kapatid sa Panginoon. Merry Christmas! Okay. Ano muna tayo sa ano natin? Sige, sige.